Okay, next is ang gap. Mo yung paborito na ako na trick. Pero actually, mo po ni sa pinaka-tricky i-explain and tricky himuon nga no. Lain-lain tao, lain-lain ang way na mag-gap. Tapos lain-lain sitwasyon, lain-lain pwede mo kailangan na type of gaps. Na pag-gap sa drop gap, na drop na normal lang, na gap na pasaka ka, na gap na pa-level lang. So, atong praktisan karon is kung saan lang pag-practice og gap na paspas nimo siya matun-an. And usually pakita na sa inyo ang kanang normal lang na pag-practice sa gap na kanang mga beginners mo na usually ginahimo, which is ako pod mo na nahimo, mo na dugay na ko sa na master. So ang ginahimo sa mga beginners lang na gap kay mag pedal kick mo na sila na pedal kick na lang sa flat na. So para sa ato murag feeling na to na high powered na kayo ang kick. Feeling na to high powered na siya kay gusto mo na to ana, tapos pag landing murag feeling nimo na layo na siya. So gwapo na siya na training kay ma-master man nimo ang feeling na pag na mag-drop ka and maglupad ka. Ang problema lang ana is di nimo ma-measure ang imong distansya, which is mo nang problema sa kadaghanan. So karon ang gap is from obstacle to obstacle. Pag flat ka to medyo elevated na gap or pa downwards na gap, di kay nimo ma-feel ang kalayo, ang distance. Kaya ano, pag sugod nimo og gap, napa man ay murol pa man ang ligid. Napa na mga pila ka murol pa na ana. Tanaw ipakita na ako murol pa na ang gap. So mag-start ko gap, diri ko sa linya. Hindi, mag-start ko gap. Di ba? Kita niyo. Nai-roll So mag-roll, nakita na ko, nabantayan dyan ako, no? Nag-roll pa ko, dari ko utob, mga abot dari. So wala ko nag-take off dari mismo. Sa tuwa pa, nag-roll ko dari banda, ang dari banda akong take off dyan mismo, actual. Ang problema na is, kumugap kagikan saan natagak na kahagbay ra. So, para sa kuha, pag mag-practice ka gap on flat, dugay kayo mo progress. So para paspas yung progress, practice ka gap sa bagay na naay panaog. Tapos napod kay landingan sa pikas, which is perfect ang airport kay natay mga tarima. Di ba? So mo to. Karon nay duha ka klaseng gap. Para sa kuha nay duha ka klaseng gap. Kanang obstacle to obstacle. So for this example, ang i-gap na to is kani antud diri. Medyo elevated na siya pero i-count na lang nato na murag level. So, ang isa ka gap is mag-start ka sa medyo layo. Kanang murag safe ba? Safe ang paminaw nimo. So para sa kuha, safe ang paminaw kung ako diri banda. Kay ngano, comfortable man mag-gap na kanang mo roll pagamay. Kay kanang napagani kay roll gamay before ka mo ana, murag kusog maguni mo sutoy. Tapos confident ka ba na di ka kanang makasikad ba na matagag gani diretso. So, mo na ang comfortable na gap. So before ninyo mahimo ang gap, syempre ma-master ninyo ang rear wheel hop sa or pag di pa kay master ang rear wheel hop, medyo lisod gamay ang gap, pero makaya man, praktisan. So, si Dodong, kakaya na. So, saka, kaning diri pa lang banda. Kani, kung sa side view ni mo tanawon, like ikan dira sa camera, layo-layo pa na siya. Pero kung ako mismo nagtanaw, ikan diri sa akong bars, murag feeling na ko, gamay na lang kayo. Murag gamay na lang, matagak na ko ang feeling pag naana ka diri. So, keep in mind, bantaye jud first na bantayan ninyo yung distansya gikan sa tumoy. So kani ang i-demonstrate nako is katumang simple na gap, or regular lang na gap. So nakoy rolling pagamay na area. Pakita nako. Ani. Una ako diri banda. Na then ana. So nakoy time na mo roll. Ni roll pa ko gamay before ko ni actually ni saka. Isa pa. So, mo na akong musulti na simple na gap. Just because mas dali siya himuon. Kaya di ka mag-mind kung asa nakadapit banda, kung matagap pa ka o dili. Hindi ka nag-iisip kung kailangan ba na ako kick na gamayng kick, daghang ambak.
or gamay ang back daghag kick, di ba? Wala kay kaisipon, kinama kay rolling na area. Ang isa, number 2 na gap is ang lisod. Sa kuha, lisodan ko dugay kay na ko nakuha. Antod karon dili consistent. So, ang isa is pinch gap, which is mo na ang time na musugod nagka-pinch ang ligid pag gap. Pag preload nimo, ang ligid murag mupuga diri banda sa tumoy. Mo na ma-pinch ang tawag. Pero actually, ang point diri is dili man para ma-pinch ang ligid. Ang point lang ana is sure ball jud na naka sa tumoy mo take off. Dili mo sikad ha, mo take off. So, lisod mo take off pag naka sa tumoy. Kay wala naman kay rolling na area. Di naka-roll, di naka-pedal gamay pa ana. Dapat dungan jud kayo ang gamayng sipa ug daghan imong ambak. So, dire ang technique na i-share nako sa inyo ha. Okay, ang first technique is ako ang patry sa inyo ha. I-try jud dira mismo ha. Testing ambak from obstacle to obstacle. Nay duha ka klase ambak eh. Ang number 1 na ambak is ani. Ana. Ang isa ka ambak is ani. Diba? Duha to ka klase eh. Pero lahi ang style. Ang isa is pinahunat. Ano? Hunat. Ang isa is pinapitik. Diba? So ang hunat is paana siya. Mas paana siya. Or at least mo na ang feeling nimo pag ikaw mismo nagambak. Ang pitik is more on pa-forward yun mismo. Pero either of the two, ang mas dakong effort na ibutang is katong pinahunat. So, gwapo ng pinahunat na gap if na kay ginaiwasan sa tunga na obstacle, which is usually wala. Pero gwapo na siya sa mga riders na kanang gusto mo land og soft. Kay the more mo ka mas taas og ana, murag makaandam kag maayo sa landing ba. Parehas kay Joelo. Kanaya yung video ni Joelo, mura jud nimo kung slow mo nimo, mura jud siya ni hunat o ni ambak. Tapos ang landing niya kay pinauna jud ang taas ang iyang tail. Impact ano jud ba, absorb jud tanan impact ba. Murag ani ba. Ana. Absorb jud tanan. Mo na ang ginasutin ako na dili tanang tao parehas. Pati nga itong mga physique, pati nga itong movements lahi-lahi. So dapat i-find out nimo kung unsa tong imuha. Pero since na-try na nako practicean both, ang mas dali jud para sa kuha is pitik. So pitik. So pakita na ko ang pitik. And mag-start na siya diri sa tumoy, which is mo pinch gap na ang ligid. Dili siya fully pinch gap pero mo partial pinch gap siya. Katong pina-roll type, katong rolling style na gap, kung feeling na ko na ko sa tungoy ato, samot na ning pinch gap, mura jud na adri, mura na jud kag matagak ang feeling nimo once nakasaka naka. Okay, patumoy kani tumoy na jud kani. So kato, lesser ang effort nako kaysa katong hunat tapos ambak. Lesser ang effort is because quick lang siya, quick na motion, and most of that motion is tungod sa imong hips. Okay, mura mo gud pintik, pero ang imong sudlanan sa bala dili ang bike kundi kani imong hips. The more ka paspas mo ana, the more ka musutoy pa forward. So ang exercise is ang exercise si check out na. Tapos mo na ang advantage ni check, dako siya tiyan. Kung the more kabugat, paglabay nimo, the more po na mas layo imong maabtan. Kailangan nimo in combination with imong mga reflex and other movements na necessary na movements. Pero generally, the more ka mas dakog ilabay, the more siya murag mas lami ilabay ba. The more siya mas lami isutoy ba. So, i-try ninyo mag-ambak na nakaani ang kamot para di ka mo balance ug ani, di ba? Kay tikas man eh. Mo-add man yung momentum, naon nimo kamot ninyo. So, ani lang. And then mag-ambak ka, i-try ang imong hips ipa-forward. No need na magtaas ka gana. Basta importante lang paspas imong pag-ana. Isundot ta ang imong utin. Okay? So tanawa, sundot ang utin ako ha. Abot ra gyapon. Parehas lang na distance pero ang effort nako
Na lang sa ani. Wala sa wala sa ana. Diba? Okay, pakitaan ko tamo ubang example. Di kayo pud mag-matter if naka-forward ang bike din mo straight sa obstacle or naka-angle ka gamay. Pag naka-angle ka gamay, nakay rolling distance. Gamay na kayo ma-add, pero at least na. Pag once naka-straight ka, doable pud siya. Keep in mind lang na dapat more on ang pitik inyong isipon. Pitik ka ang utin. Pitik ka ang utin pa forward. Kani forward pa, kulong pa. Kana, okay, straight. Kato straight jud kay to. Straight kayo. I mean straight kay ko paana, wala jud kay slant. Okay lang na kung nag-drop siya gamay tapos nisaka balik. Basta dili lang katong drop na ni sagad jud mismo dira. Kay that would mean kung nisagad siya sa ligid dira banda, that would mean kung taas pa ni ng obstacle, natagak na ka dito sa ubos. And then now, let's try angled. So kaning angle na ako'y run up space gamay. Tumoy kana ni. I would say mas accurate jud ang landing ninyo basta di kayo angled ang bike. Para sa ko sa akong physics, sa akong lawas, sa akong movements. Laylay jud na kada tao. Pero pag nag-start pa ta, kato lang sa antimani. For now kato. Okay, ma-discover na niyo na later on kung say bagay para sa inyo. The more ninyo siya gina-practice. And pag gina-practice niyo siya sa aning klaseng lugar. Okay, pang mag-flat lang ka, flat area to elevated na gamay. For example, naka sa flat, imong giambakan ang gutter or ang tarima. Wala kay progress sa gap ug sa rolling pedal kick. Mas gwapo jud if gikan ka sa place na pwede ka matagak. Which is gutter jud ang gwapo. Naay flat area pare sa ani, flat area na gutter gamay. Kidra jud mo pag-practice. Ang himuan na lang is katunin yung obstacle diri sa bigas. Sibog-siboga palayo-layo ka naman. So, task and explanation pero I tried my best na mubuon siya og paspason akong istorya. Pero nadyo na sa inyo kung saan ninyo pag-practice. Pero ang way na ako na mag-practice para paspas sa matunan is kani sa gapping area juga magano sa kanang na elevation ka mag-start. So mao lang to. Napaday last but not the least ang gapping gikan sa ledge na wala kay run up. So mag-gap ka. Lahi ang feeling sa gap na naka sa flat lang tapos nag-pinch gap ka sa tumoy. Lahi po ang feeling pag naka sa ani. Ano? Pag naka diri, kusog kay mo bounce ang ligid. Tapos wala kay run up. Wala kay run up space, so di kay kakasikad. So di kay nimo mahimo tong simple type na gap. More on pinch gap style juga. So nako natunan ani na importante. At first pag ginahimo nimo, ang feeling nimo is gina-bounce mo ang ligid. Naglami mo siya bounce diri kay untol magud siya maayo. Nakakadiri oh. Kusog kay na untol. Samot na pag mas nipis or kana tubo, ang ligid ba mag pilo gyud ang ligid. Lami kay feeling na ipa-bounce siya na tapos bounce gap ano. Pero ayaw na himua. Ang himua jud is hulatan na mag-stable. Ayaw tong naa pa siya bounce ng momentum. Hulatan na mag-stable and then i-gap nimo siya as usual nim ginahimo. So, hulatan na mag-stop ang bouncy feeling. And then dira pa ka mag-start maghunat. So, whether or not mapisat siya ang ligid or dili, basta maghunat ka like what you do sa normal na pag-gap sa tumoy. And then i-gap nimo pa forward. Namo ko tendency dati na kanang isabay na ko sa untol ba. Muuntol ko 1, 2, 3, 4 na i-rhythm ang untol. Ginasabay na ko ang gap dito. Pag di siya kaya gwapo. And ang sulti po sa mga advice po sa mga pro kay i-gap siya paundanga jud to. Dapat buhnat jud sa sarili nimo. Ana, stop na. Ana, stop na. Ana. Ana siya. So,
kulata, maghimo kag sarili nimo momentum. Ayaw pagsabay atong rhythm na imo nga ana na bounce tapos ambak. Hindi kaya ninyo makita sa video karon katong ginasutin ako na bounce kay medyo baga pa magud ni. Pero pag tubo ni siya or mas nipis ani na gutter, mo bounce lang ligid. Isa pa. Kulata lang na mag-stop sa taas. Stop and then ana. Stop and then pitik. Dili katong simple type na i-roll. Pitik. Like imagine na always katong hips lang ang nagaana. Mao tong imagine na permanente. Kay bisan dili kaya taas imong ambak, pag kusog ang imong pitik, musutoy jud pa forward. Wala to nimo na namunawag ang bike. Ana siya na style. Ayaw kay itong murag pinaani. Ana. Gwapo gud tanawon pero effort na mud kay siya for the same results. So, pwede niyo ito himuon pero mas sayon himuon ug mas makadugay kag bike pagka mas efficient na version inyong himuon. So, mo lang to PM lang kung saman. Unta nakatabang. Kung mo iban mga pangutana na gusto ninyo maklarify, PM lang sa atong GC. Kaya di na ako maghimo-himo video para sa tanoy kay kurni kayo Tagalog yate. So, lang kung naay mga pangutana, ma-share na ako unsa akong mga experience. Di mo ako pro pero kala lang ganamatunan ako. Wala na akong share sa inyo. So, mo to. Bye bye.